Maayong gabi sa tanan. Welcome sa atong Wednesday evening service, and we are still sa atong series about prosperity. Let's all stand, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to learn about prosperity. Please, Lord, allow us to understand your words and allow us, O God, to apply this. Kung sa may makatunan na mo tonight, nga ma-apply yun na mo sa mo Christian lives, because we believe that every messages that you're going to give us is an instruction for us to live our life being a Christian in this sinful world, O Lord. And again, please empower me. Allow me, O God, to deliver your message with your wisdom and boldness and for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Year of Release, Compassion and Generosity. The Year of Release. Unsa man ning the Year of Release? Gi-practice ni siya mga igsoon, gitudlo ni sa Ginoo sa mga Israelites, and I do believe nga ang mga lesson nga gitudlo sa Ginoo sa Israelites, do dili gyud nato mahurot gyud nga apilta, pero dili nato ma-deny sad that we are under the Commonwealth of Israel. So, nindot kaayo nga makatunan nato ang mga teaching sa Ginoo sa mga Israelites because daghan kaayo diha applicable for us. Alright? Sama ani mensahe karong gabi. So, maminaw gyud tag saktuan ni kay daghan kaayo nga mga Kristohano nagkalagyo ang ilang mga pagbati sa usag-usa because of the problem that we are going to talk about tonight. Naay mga problema, mga kaigsuonan, lahilabi na anang pahulam matabi, unya pagkahuman nawala na dayon ang tinagdanay nga maayo. Christian to Christian. Tay panaminaw ta? Sulbaron naton arong gabi. Okay lang mo? Nakapahulam ba mo? Or nakahulam ba mo? Para ni nato. Kani nga mensahe mga igsoon. Alright, Deuteronomy. Abliha please, Deuteronomy chapter 15. Basahon nato verse number 6. Unya, barugta. Atong duganon please, go. For the Lord thy God blesseth thee as he promised thee, and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow, and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee. Praise the Lord. May God bless His word. You may take your seat, please. So, diri sa Deuteronomy chapter 15, verse number 6, nindot kaayo diri ang gipromise sa Ginoo nga mo panalangin siya. Very clear ang gisulti sa Ginoo, for the Lord thy God blesseth thee. So, kani nga panalangin mga igsoon is offered to those who believe. Gi-offer na sa Ginoo sa mga Kristohanon, sa mga iya sa Ginoo, sa mga believer nga mga Israelites, kay dili man tanang Israelites believers sad. Ang nakanindot kita nga mga Gentiles nga ni believe ni Christ na dawat nato ang kaluwasan, apilta ani mga igsoon nga gipramisan sa Ginoo that I am going to bless thee. Alright? But unsaon man ni nato pag-enjoy nga promise sa Ginoo? Do you want to know? 3 things for this evening, mga igsoon. Number 1, release of debts. Release of debts. Dili pasabot na releasan sa loan. Dili mauha. Kay wala nag-encourage ang Ginoo og borrowing. So dili ni siya nag-apply kag loan unya na-releasan na ka. Dili ni mga kaigsunan, humana ang utang ani, nahitabo na ang utang. Unya ningon ang Ginoo, dunay certain points, certain kanang length of years nga imo nga pwede ra ka makonsider nga nakautang siya nimo, but naa siya limit. Naigabot sa limit, release it. Ayaw na gunaw-naa nga nakautang na siya. Ug ngano man gingon ana nas Ginoo, mga igsoon, naa siya reason. So, emphasizes the sabbatical year and the forgiveness of debts among Israelites
ensuring economic relief and preventing long-term poverty. Tungod sa utang mosamot ka pobre ang usa ka tawo. Mauna ang uban gihimo siyang negosyo nga sa mga interest pa lang pertinan datua. No? Ang habol nila nga nagpahulam sila tungod sa mga interest nga ilang makuha. So ilang gitabangan kintahay katong nagkalisod pero naa sila'y dautan nga interest. Maunay gi-avoid sa Ginoo mga igsoon nga dili matagamtaman sa mga kabus. So makita nato, masabtan nato ang heart sa Ginoo ba that He loves the poor. O gusto niya nga ang mga pobre dili magdugay sa pagkapobre. Makita nato diri mga igsoon sa verse 1 to verse number 3. Verse 1 to verse number 3, the Bible says, at the end of every, how many years? 7 years, thou shalt make a release. Kuani, sabbatical year ni mga igsoon. Nakahulam ka, naabot nagpito ka tuig, wala siya kabayad. After 7 years, release. Pasabot ana, quits. Naa kay servant, after 7 years, release. Kay dili gusto sa Ginoo nga magpabilin ka nga kabus. O diara, makaunahuna dayon to ang mga borrower. Nindot dining mangutang tag Kristohanon. Ang Kristohanon sad, delikado magpautang tag Kristohanon. Depende kung kinsa ang tao no nga naminaw, ang borrower ba o ang lender. Di ba? Mabitaw na tudlo sa Ginoo, kamo nga nanghuwam, bayre gyud ninyo. Kamo nga nagpahulam, ayaw na lang hunahunaa nga nagpahulam ka. Unsa may intention sa Ginoo? Peace. Peace. Unya, gibawal sa Ginoo ang kanang patubo. Putting an interest, gibawal na sa Ginoo. Mana kung dunay Kristohanon nga magpatanto, wa jud ka kuan in taon, wa ka kahinuklog ang gisulti sa Ginoo. You cannot live your life by putting pressure sa mga tao nga nanghulam nimo. Ang imong kalipay ilang pag-antos. Di yun na gialaw sa Ginoo. Kung na'y manghulam nimo ay patubuhi. Nga mo may negosyo na ko, pastor. Di ko ka, nganong nagnegosyo magkana? Ayaw in taon mo anak, mga igsoon. Bisan pa sa bisan asa. Bisan pa, mga unbeliever naman ni pastor. Kita mo'y gimanduan sa Ginoo anak. Do not put your money into usury. Di ba? Ayaw. Ningo na Ginoo, ayaw. Jud, dili na ka mangitag reason. Kita mangitag reason. So, 7 years, ningo na Ginoo, nakuham siya nimo. After 7 years, release. Verse 2, and this is the manner of the release. Every creditor that lendeth ought unto his neighbor, kaliwat ha, taga-Israelites, shall release it. He shall not exact it for his neighbor. Ayun na lang to. Or of his brother. Because it is called the Lord's release. Ora nagipa sa Dios nanimo ang iyang utang. Lord, imo maning mando. 7 ka tuig naman eh. Wala. Dili na ni. Pero, pero, para na sa mga Israelites. Alright? O sa ato pa, para sa mga believers to believers. Imo nang ilit go. I-release yun na nimo. But, nasa verse 3, of a foreigner, usagi tawag paluwas? Foreigner. So, ma-refer ni nato mga igsoon sa dili paluwas karong panahon na. Mga foreigner. Dili sila fellow citizen with the saints. Dili sila under the commonwealth of Israel. So, foreigner. Of a foreigner, thou mayest exact it again. Kuhaon gito, pilay na huwam niya, ibalik gito. But that which is thine with thy brother, thine hand shall release.
Sa imong igsuon, ayon na to siya, kalimti na lang to. So, para dili na maglabad atong og inihap anang 7 ka tuig mga igsuon, sa New Testament, gitudlo sa Ginoo, ayaw na lang sige panghulam. Kita nga nakakita nga nay nanginahanglan, ato na lang tabangan. Di ba? Total na may give and it shall be given unto you. Total na may mando ang Ginoo give sa katong mga nanginahanglan. Di ba? Ang gusto sa Ginoo nga pag naay mga tao nga nagpabilin sa pagkakabus kay dingon na ba ang Bible sa unya taud-taud mabasa nato di gyud ni mahurot ang kabus. Pirting lig-una aning grupuha. Di gyud mapuo ang mga pobre. So angay bata mag-uula na o dili? Abangan. Abangan ha. So, ang pag-release mga igsoon is not kanang forceful. Kay ang Ginoo man itawag man siya the Lord's release. So mo na balaod sa Israel. Mao na ilang balaod, mao na nga ang nagpractice ani nga nasod like Israel dili magkalisod kung gi-practice nila. Kay nga naman wala may utang nga malubong sa utang hantod malumos na sa interest. Maquits man siya after 7 years so maka-recover. Nasabtan na to mga igsoon. Kani gitudlo sa Ginoo sa mga Israelites tungod sa ang reason ra gyud sa Ginoo nga dili makadaog si poverty sa iya mga katawan. Mona, please do not embrace poverty in your life. Dili na mo'y gidesign sa Ginoo para nimo. He wanted you to become a blessing. If you embrace poverty in your life, unsaon na yung pag-abot sa point sa imong kinabuhi nga mahimo kang panalangin? It will not happen. Alright? Ikaduha nga lesson. Ani nga context mga igsoon. Reminder of compassion. Reminder of compassion stresses the importance of caring for the less fortunate and showing compassion as an essential part of living in God's blessing. Do you want to enjoy God's blessing? Di aray essential mga kaigsunan. Be compassionate. Sama sa gibuhat ni Christ, example niya mga kaigsunan, sa diyang naglakaw siya, nagsunod ang mga disciples o ang mga spectators, nagkuyog sila, daghan kayo. Sa diyang nitanaw siya sa mga tao, naluoy siya. He was with compassion. Ang mga disciples, wala nila nakita na nila nga burden, nakita nila nga problema, kadaghang pakanunon ani. Kadaghang atimanunon ani. Pero si Christ nakita niya, naluoy siya. So He wanted us to have that as well. Kay mauna siya essential mga igsoon. Importante nga bahin. If you want to live in God's blessing, this is very important. Being compassionate. Deuteronomy chapter 15, 4-7. Verse number 4. Save when there shall be no poor among you. Tanaw ha? Mo na purpose sa Ginoo nganong i-release. Para walay mahimong pobre among you. For the Lord shall greatly bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance to possess it. It will be God that will increase what you have. Mao na nga damorta nga magsigig panghatag, madamortang magsigig tabang, ang Ginoo pud mo'y magsigig puno, iya pud kang panalanginan para makita nimo mga kaigsunan that you cannot defeat the Lord. And sa lain nga bahin, kanang dili ka mahutdan sa imuhang pagsigig tabang ug magkadaghan ang imong tabangan. Mao ni nakanindot, mao ni wa gyud alkansi sa paghatag. Ang reason nganong iyang iparelease para walay pobre. Karon mangutana ta sa aton taliwala. Nabay pobre dire? Kay ang tubag mga kaigsuonan, bisa na lang tithes di jud ka ka-release. Kung ang utang sa tao iparelease sa Ginoo after 7 years. Unya after 7 years pasag ka mo release sa imong tithes? Lahi man sa nang mandua?
Whatever comes in, naibahin ang Ginoo. I-return gina nimo. Naay nisod, ilahi nimo ang iyas Ginoo, i-return gina nimo. Mga igsoon. That is the system of kanang Israel. Na under man ta sa Commonwealth of Israel, mo nay pamalaod sa Ginoo sa iya mga katawhan igsoon para ma-enjoy nato ang monetary blessing. Alright? So, diri gitudlo sa Ginoo very clear, di siya ganahan nga naikabos. Unya, it will be God that will give thee your inheritance in verse number 5 only. Tanawar ko na. Only if thou carefully hearken unto the voice of the Lord thy God to observe to do all these commandments which I command thee this day. It is very important that you will know what God wanted you to do. So regarding ani nga matter, unsa may gusto sa Ginoo, kay kinalan kay baw ka mga igsoon, regarding sa imong finances, unsa may gusto sa Ginoo ana, regarding sa relationship, unsa may gusto sa Ginoo ana. If you're facing this kind of problem, unsa may gusto sa Ginoo ana. So knowing God through His word mga igsoon is very important kay sao man nimo pagtuman sa gusto sa Ginoo. Kundi ka magtuon. Mao na ang matag Kristohanon dapat hala sub-sub jud ka diha sa pulong sa Ginoo so that you will know what is the will of God for us. Renew your spirit every day. Basa jud ka. Amen? Because His blessing is new every day, mga igsoon. Panalanginan ka sa Ginoo. You are with the Lord every day and He will bless you sa imong mga decision making. Mailhan man nimong tao nga humol sa pulong sa Ginoo, kay naa magay mga aberyas kinabuhi. Unya pag kaning tao nga may pulong sa Ginoo, ang imo jud pangitaon burukag yun. Burukag gubot ba? Di ato gining kuanon kinsa magiangay natong silutan ani. Pero ang tao nga puno sa pulong sa Ginoo, they will look for solution. Problema man ni ang atong pangitaon sulban. Sige sulbaro na to ni. Di ba? O tanawa na atong nasod sa may ilang kuan, di ba? Ang ilahang pagkuti-kuti mga igsoon, kinsay prisuhon, kinsay kanang pabhayron, kinsay bay silutan, mo lagi pangita nila. Dili amo na ang problema, nagpabili ng pakpak ang mga problema, ha? Huwag yun mitagda diri. Mo na ang problema sa atong nasod, nagpabilin. Kaya nga naman, dili solusyon ng pangitaon, ang pangitaon, culprit. Unya, sa matag pamilya, maupod na. Ang tanaw siya natabos pamilya, magkagubot po. Sa simbahan, the same thing. Ang Ginoo mo'y mutikdol, ana, mga kaigsunan, ay kamalaka. Na i-promise ang Ginoo, iyang pabunalan na niya ang mga pasaway sa iyahang kabubuton, mga igsoon. Muna, ang atong trabaho diri, sundo nato, unsay gitudlo sa Ginoo, and sa dihang nakatuna na nimo, believe kung unsay gisulti sa Bible, because that is the beginning of your journey ngadto sa iyang panalangin. Tayo pa naminaw ta? Kay kung wala ka anak mga kaigsunan, asa man ka nag-journey pa dong? Asa man, unsa may gibaybay nimo? Unsa may guide nga imong gisunod? Without the word of God, you cannot reach victory in your life. Nagtuon lang ka mga kaigsunan nga, uy, nakoy naabot, okay na ni. Pero, waka kaybaw, kana di ay dili na siya mo'y gusto sa Ginoo nimo. So, ang ending, guba gihapon nga kinabuhi. Dili ka magmalipayon sa imong kinabuhi. In verse number 6, for the Lord thy God blesseth thee, as He promised thee, and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow. And thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee. Unsa may message sa Ginoo ana? Di gusto ang Ginoo nga ikaw nga iyang anak na paglaing nagbuot. Gusto niya dili ka pobre o free ka. Wa nay mo reign pa sa imong kinabuhi. Mabito na gitudlo sa Bible mga kaigsunan, the lender mao gito siya authority atong borrower. Di ba? Ang katong mga borrower sao na lang gud kanang sa kuano kanang sa online nga hadlok-hadlokon sila mga igsoon nga padad-an mo diha og kuan ingon ana. Kuyawan ni taon, ang uban ma-stress na, ang uban maghikog na lang. Kaya ang utang nila perting gamaya, dako na kayo silang bayro nun. Unya, gulat-gulato na.
Wata kay di jud ka mo bayad, na imo atang nimo diha sa eskina. Kisa may di kuyawan ana. Di gusto ang Ginoo mga igsoon. Na kita nga mga Kristohanon tuwa tagasalig sa baruwing. Ang gusto sa Ginoo kita maoy unta toy maglend. So that katong mga tao nga mga he's talking about other nations ha. So it refers to the unbelieving world. Adto ta nila magtabang para sila ari moyahat mga kaigsuonan. Wala lisod ta magpautang sa mga Kristohanon tungod sa 7 years. We help each other. Klaro ka nang gisulti mga kaigsuonan sa Luke 6:30 ba to? Awon sa to nga verse. Nga hatagi tong nagkinahanglan. Di ba? Mama to. Good, akong tanawon to ha. Luke 6:30, sakto. Muna gigon sa Luke 6:30, give to every man that asketh of thee, and of him that taketh away thy goods, ask them not again. Muna gusto sa Ginoo nga atong praktison mga kaigsuonan. Muna relevant na diri nga verse nga giingon sa Bible nga dapat kita gyud mumuntabang, dili kita mo magsipangitag tabang. Sabta na to igsoon. So, hinginli na ng paberte sa imong kinabuhi. Bisag unsa pay flavor ana, wag yun ay lami. Mura mag ice cream. Poverty delight. Kuan ni pastor, na-immune na ko ani ang among kinabuhi. Oh, kay wa makakatilaw og haruhay. Mo nang niyon ka nga okay na. Di man good. Daghang kay butang nga di nimo mabuhat nga mga sugo sa Ginoo. Tungod kay ang nagpugong nimo mao na ang kaaway mga igsoon nga mao ang kalisod. And it will be your biggest reason not to follow the Lord. Because you have your own life. Unya para nimo, I am responsible to my family. Naa sila panginahanglan. Mao na kayod kalabaw ko pastor. Mao na wadyo ko'y panahon anang discipleship pangkamatay mi. Gibutang nimo ang kanang provision nga ikaw mo'y provider, not God. Di ba? Insulto na sa Ginoo mga kaigsuonan. In verse number 7, tanawa. If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother. So para sa atong igsuon nga nagkalisod, ay nagpautanga, tabangan nato mga igsuon. Tabangan nato nga makabarog. Dili kay magsikag pang scout diha kinsa may kinahanglan diri brad 5% rin ako Christian man ta brad. Kaysa mo adto ka dito lending brad 10%, ako 5% ra ni whole amount adto ka sa 100 0.60 something unya everyday man sad. Katsi kay ba? 0.46. Unya digyod nila ingon everyday. O totala na, totala. 3 months to pay. So sa 3 months, pila na. Nga kada adlaw, gapatak. Oh, kani ako brad, 5% whole amount. Christian man ta. Ayaw naging anaa. Di ba? Well, what ay mahimo mga igsoon? That is God's command to us. Kung naay gi-provide sa Ginoo nato, kani mao man ni atong lugar diri. Kung naay gi-provide sa Ginoo tabangonon, magtinabangay ta, tabangan nato. Di na ito ihadsak sa usa ra ka tawo. Kay ang atong goal mga igsoon, walay pobre sa atong taliwala. Kung walay pobre sa atong taliwala, walay madaog-daog. Walay makapangdaog-daog. Kay pantay-pantay tatanan diha sa Ginoo. Nasabdan na to ni.
So this is very important lesson, mga igsoon, for us. Let's have compassion to the unbelieving world. Ang kanang panalangin nga giintrigo sa Ginoo nato, gamito nato nga para makakonekta nila. Mao na nindot kayo bitaw nga kita naata sa business. Unya ato silang tudluan para makakita sila og monetary blessing. Ikaw ang nagtudlo. Ikaw man ang nagtudlo, then they will be open for the gospel message nga imo itudlo nila. Nindot kayo nga ikaw mo'y naadiha sa out of kuan ba ang imong poverty, wala ka ba? Wala ka diha. Sila naadiha. So nakita nila imong ingnon sila kanang nagsugod ni ako ang panalangin sa dihang gipasud nako si Christ akong kinabuhi. Which is true. Pero pila na kakatuig nga luwas unya. Naunsa. Para nato kasi kasabot man ta nga dili kwarta mo'y kanang sukdanan nga gipanalanginan ka. Kay bawta na. But we're talking about them. We're talking about the unbelieving people. Para nila kanang salapi mga igsoon, panalangin na. Unya ikaw nga naas kalisod, wa ka panalangin ni. Di ba? Pag inaas sila kwarta, blessing. Pag way kwarta, makaingon ba silang blessing? Muna kita mga Kristohanon, makakita kag kwarta o makadawat kag kwarta, ay, diha pa ka makaingon blessing sa Ginoo ni. Muna pinakagamay. Gi-allow sa Ginoo nga makahandle ka na so that you could do the work of the Lord. Muna tools para sa kaaway na nga poverty, muna atong weapon so that we could kill that giant nga enemy mga igsoon. Amen? So, nindot kayo ni, tudlo sa Ginoo mga igsoon, be compassionate. Giremindan ta sa Ginoo nga mahimo tang maluluyon. Ayaw iduot ng imong igsoon sa pagtuo. Abi kay nagkalisod na siya, imo siyang iduot mga kaigsuonan. Tayo pa, naminaw ta? No. So, patay ang kaldero ni ron. Dili, naman na siya balaod nga dili amoa. Gikan magyuna sa US nga balaod, gisunod na nato. Because we are under the big company. Unya, diha nag-connect ang mga companies all over the world. So natay standard nga gisunod diha. So dili nato pwede nga usbon kay we are against the standard na. So pwede ta tangtangon mga igsoon. Di mo sunod, tangtangon mo. Ingon ana. So watay mahimo ana. Pero kaning mismong naasod sa atong wallet nga atong gikuptan-kuptan, ready to distribute, ready to spend or invest. Free money ba? Mo na gusto sa Ginoo na ata. Para sa dihang naay makita ka nga nagkinanglan, makahulbot ka. To show to them that you are a child of God. All right? Number 3 and last. Rejoice in generosity. Kani? Usahay maghatag ta pero mabugutbot man ta. Hinaot pa ang atong pagka-generous, nag-rejoice ta. The moment you give, you are happy. Kay naagay mga tao nga makatabang sila mga kaigsunan, unya makatabang siya sunod, yung makatabang na sa sunod, magyaw-yaw na. Sige na lang. O dapat generous ka, pero tuguti nga ang imong pagka-generous nakapalipay nimo. So that is what Christ wanted us to practice. So, highlights the joy and blessings that come from generous giving. Rejoicing the call to support the needy and ensuring a just and caring society. Pagkanindot anak mga igsoon, mga kreita, okay, this is one society, church, grupo, community, nga atong ma-develop para mao'y atong dadon dito sa outside world community. Nga mapakita na to nila, this is how we help each other. This is how we join our hands together nga mapagawas ang matag usa anang kalisod nga mao'y prisuhan sa mga tao nga dili sila makasunod sa Ginoo
Kay once nga ikaw mga kaigsunan, naas kalisod, naas kagutom, ang imong utok, tuwa na nakapunta riya sa imong tiyan nga nagkutoy, tuwa dito imong utok. Wa na'y mas importante ba kundi pagkaon, kung ikaw giuhaw, ang nasa imong utok, tubig, 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 tubig. Di ba? Kung ikaw nagatubang kag utang, ang imong kuhan ang bayad sa utang, bayad sa utang, bayad sa utang, baka pangita, magkagkalag. Uy, paminaw mo, uy. So, maunay mga hindrances o gusto sa Ginoo nga ma-eliminate na sa atong kinabuhi. Alright? So, para ma-eliminate na, importante nga bahin sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, is to be generous. Dili dangerous. Generous. So, in verse number 8 to verse number 11, the Bible says, "But thou shalt open thine hand wide unto him." That's generosity. "And shalt surely lend him sufficient for his need in that which he wanted." Tanawar ko now. Kung sa pa may kinanglan mo, wa lagi may bugas. Okay, natay bugas diri. Tempa na kay sudan. May anak ba ta? Di ba? O manghiring-hiring sa daw, kay basig natin mga kauban diri simbahan ba nga inguna na ang situation, unya maulaw na lang mo storya. Unya pakawawan man pud nimo sa mo koy slider tingay kan dako karon gutman magka. Oh, dili tay inguna na. Di ba? Ato ni i-learn na to. So, there is a verse number 8. Mo-open jud ka sa imong hand, buhatag jud ka. Unya, surely ha, surely. Ingon sa Bible, surely, lend him sufficient. Sufficient. Ika nang igo gyud nga iyang gikinanglan og iyang gusto nga gipangita niya. Kaya na to ni. O, yun, saan na to pag-provide nga sufficient mga kaigsunan nga biktima man sa tas calamity. Ha? Biktima man sa tas baha sa problema. Nya, biktima man sa tas bagyo sa kagubot sa kinabuhi. Pilti pa ita no eh. No, gibagyo ka gibaha pa. Pasabot, sige lang mag-away sa inyo hang panimalay o niya, gabaha ang problema. Amo na itabo mga igsoon nga nagsunod-sunod ang bagyo, luoy atong pirmig giagian. Wa pa naka-recover, gibahaan na pod. Wa pa naka-recover, gilangkat na pod. Ang ilang mga na kuan, napabarog ug balik, gitumba na pod ug balik. Ingon na klaseng kinabuhi na to. Sige tag-agian og kanang bagyo, ngano man gitugutan na to mga igsoon. Wala ta naminaw sa pulong sa Dios. Kaya kanang bagyo baha, pwede man na may tabusod sa itong panimalay. Ano pangitaan, literal nga naghangin yun, nalagpot na imong kuwan diya. Oh, na, pero kaya ang hangin sa kamot. O niya, ang imuhang kanang kuwan, gabaha na ng problema. Kaya nga naman, imbis nga magtrabaho ka, nagsigin na malang kag-create of chaos. So, dili siya nindot. Verse number 9, beware that there be not a thought in that wicked heart. Batayan ko din na to. Saying, the 7th year, the year of release is at hand. And thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him not. And he cry unto the Lord against thee, and it be sin unto thee. Hadlok ka ba? Alisod kaayo Kristohano no kay kuyaw kay mando sa Ginoo kalimtil na iyang huwam yan hilak siya ngadto sa Ginoo ba Lord wa jud ko tabangi nakasa ka gawas na lang kung kay bawo jud ang Ginoo nga naa jud kas kawad unsad di mingo na Ginoo wa gito siya wa gito ikahatag nimo. Pero nakita sa Ginoo nga naadyo ka, capable jud ka unta, pero gi-shut nimo ang door of your mercy. Hello? Wala nimo gi-providean bisan na lang unta tog
30% of his need, no? 40, 50% of his need, na-meet ni mo mga kaigsunan, wag yun ni mo gi-open, mo na niyo ng Bible diri, beware. Ang Ginoo na yun nag-ingon, beware! Basin mahimong evil ang imong heart tungod sa iyang balaod. Usay gamito na to ang balaod sa Ginoo para dili na to mabuhat ang gusto sa Ginoo. Makuyuan taning 7 years niya, hapit na ba? Hapit na ba ang kaning kuan? Sabbatical year. Na, unya ipang-release ra ba ni? Release. O di ba? So quits na ang kuan ani, di na ni mabayran. Wana wicked imong heart. So, when you give, when you help, ayaw na gunahuna. Kay brother man na nimo. Imo man ang igsuon sa pagtuo. This is not talking about kanang kuan ha, kanang physical brother ba. This is talking about kanang brother nimo diha sa spirituanon. Okay? Kay mga kuan man ta, nahimo man tang Israelites tungod sa kaluwasan. So, ang relasyon nga atong giskutan diri is not the biological relationship. This is our relationship in the Lord. So, applicable ni siya, bisag di mo parihag apelido, applicable ni siya kay pareha man mong Kristohanon. Nasabtan na to, Igsoon? So, mo ni siya pasabot tudlo, mo ni ang application ani sa atoa. Kay di man ta tinod Hudiyo. Na Hudiyo raman ta tungod sa kaluwasan. By chance man niyato ang mga Igsoon, by grace man niyato ang pagka-Hudiyo. Nasabtan na to ni. Okay, so verse number 10. Thou shalt surely give him. Grabe ni, another word, surely mga Igsoon. And thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because that for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto. Oy, paminaw, mag-uol ba ka nga naay magpatabang nimo? Ha? Sa dihang nahimong wicked ang imong heart, dili ko mo pahuwam nimo kay makwits ra ni atong kuan kay pariha ra tag Kristohanon. Lisod kaayo, makwits ra ni. Dili ta magpahuwam. Pero mga kaigsuonan, kung maunay reason nimo, ni-shut ka because of that, na-miss nimo ang panalangin sa Ginoo when you do it. Di man ka maalkansi kay ningon ang Ginoo kung imo nang gibuhat nga nilenjog ka willingly. Unya ang imong heart wala nag-grieve. Sa dihang nakapasar ka sa imong pagtabang mga igsoon, nakita sa Ginoo nagmalipayon ka. Ang imong pagka-generous, nag-rejoice ang imong heart nga nakatabang ka ba? Unya gihimaya pa nimo Ginoo, Lord, salamat kay Lord nga imo kong giallow nga makatabang ko sa akong igsuon nga nanginahanglan. Uy, nakita si Ginoo, whatever you do, God will bless. Laliman ka na kung asa na mo ibutang imong kamot, panalanginan ka sa Ginoo. Oh. Sumamis na nimo. Kung imong heart nasuko ka, nakatabang lagi ka, pero gabugot-but man pud ka. O, mo na yun, surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him. Because of this. Ingon ang Ginoo. Because of this thing. Klaro kaya nag-ingon sa Bible. The Lord thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto. Sa negosyo, panalanginan ka. Ang atong paglaong naas Ginoo. Naas sa pulong si Ginoo. Naas kabubuton si Ginoo, igsoon. And in verse number 11, mawa, di yun mahurot. For the poor shall never cease out of thy land. Dili mahurot ang mga kabus. Therefore, I command thee, saying, Thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy poor, and to thy needy in thy land. O, paminaw mo, paminaw. Kapuya din na ito, trabaho, sige lang tagtabang.
Oh, na ang iyon ang ginawa, di mahurot ang mga kabus. Ikaguol ba nato mga igsoon? Ikaguol ba nato nga ang kabus di mahurot? Ikaguol ba nato nga dili sila mahurot? Unya open thy hand wide pa jud. So it will never stop. Ang atong kinabuhi magsige na lang tagtabang mga igsoon kung kinsa ito nagkinanglan. Di ba mo kapuyan ani? Mag-rejoice ba mo sa inyong pagkamagyatagon? Dili ba ka mahutdan unya sa imong kalipay? Basig sunod, magbagot-bot na ka. Dili na tinuod. Pero mga kaigsunan, kung nakita lang yun sa Ginoo nga tinuod ka nag-rejoice. Nakita si Ginoo nga nagmalipayon jud ka sa diyang nagtabang ka. Wala say hunong ang pagpanalangin sa Ginoo sa imong mga buhaton. Mo na tinuod yun na mga igsoon, the more you give, the more you receive. It is more blessed to give than to receive. Ang Ginoo consistent sa iyang mando. Consistent ang Ginoo mga kaigsunan. Give and it shall be given thee. Good measure, pressed down, shaking together and running over. Consistent kayo ang Ginoo. Kay bisag unsang buhaton nimo, iya kang panalanginan. Ngano man? Tungod kay nagmalipayon ka sa dihang naghatag ka. Pasaralan yun na mga igsoon. Ayaw kapuol. Kay ngano man, di na sila mahurot. Kay among believers, naamangyoy ka lang, dili mo sunod. So, nagpabilin kabus. Dili na to, tugutan nga ang poverty magpabilin. Mamiss na to ni. Kay, lisod kayo mga igsoon. Gamay ra kayo nga mga believer, makita na to, like Macedonian believers. Nga bisan nga wala, naa sila sa kawadon, malipayon sila nga naghatag. Ang ilang sikreto, tungod kay gihatag nila una ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Sa dihang gihatag na nila ang ilang kaugalingon sa Ginoo ug unsa may naa diha sa ilang kinabuhi, willing sila to offer. Malipayon nga pag-offer. Ngano man, nahatag naman nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. So, these verses reminds us that by releasing debts and supporting those in need, we reflect the heart of God's love and justice. And we embrace these teachings. Let us remember that true prosperity comes not from accumulating wealth, but from building a community where everyone can thrive. Amen. Importante yun na mga igsoon. Because accumulating wealth is just for you. But you are not helping other people to have their success, to become victorious, to become prosperous. Pero kung magtinabangay ta mga igsoon, ug unsay naa nato, atong gamito ni nga magkatinabangay ta sa usag-usa. Because tinuod yun na, true prosperity, dili sa pagtigom og wealth. Kundili sa pag-build sa community, sa pag-build sa church, nga ang tanan, makapanglimbasog yun mga kaigsuunan, padulong ngadto sa iyang prosperity. That everyone can thrive. Are you listening? Nindot ning word nga thrive ba kay kana bang nakiglimbasog jud ka ba? Dili siya bitaw easy to get nga success. Pero padulong ta didto. Kitang tanan dapat maka-thrive gid ta. Naminaw ta igsoon? So, through the Bible, how God wanted us to do kanang sa pag-achieve sa atong prosperity, sa atong victory sa kinabuhi mga igsoon. Ato lang yung siguruhon nga biblical gyud, atong siguruhon gyud nga ang Ginoo atong gyud gisunod iyang words ba. O kani karon ang iyang gitudlo nato. It will be hard kung selfish ta. It will be hard kung kanang kanang tawhanon ang atong gisunod ba. Kay lisod man nga mo release ka sa imong gihaguan. Nanaguna sa imong kamot. Pero kung imong pananaw sa kwarta mga kaigsunan is
kanang opportunity para mabless ka sa Ginoo, opportunity nga makatabang ka, nga hinagiban na siya, tools na siya, gamiton yun na nimo. Paraan ng buhata. Unya, malipay ka, kay naamay na ayo. Di ba kanang naakay tools sa inyo ha? Nag-agas ba ron imong gripo? Disig ito, o naakay tools. So, sa man tools imong gamiton na. Kung sa'y gamiton mo, pag nagtuo imong gripo ba? Kung sa may gamiton. Kung sa mga tools. Yabi tubo. Katala. Screwdriver. No? Kay basic ang katurang ibabaw mo ikuan, imo na yung screwdriver. Hindi lang ka gamit ang nag-soldering gun. Sundang. So sa dihang na kay tools, lipay ka. Imo na yung applyan sa imong tools, unya sa dihang naayo na. Oh, di. Nag-rejoice ka because you have the tools. Naayo. So kaning kwarta sa ministry, tools. Para magmalipayon ka sa buluhaton sa Ginoo, you should have the tools. Di ba? Kay kanang mga luha nga aga-agas sa mga tao, ministry man na nato, di na madag yabi tubo. Di na madag screwdriver. Ang tools na to nga magamit is the wealth that God entrusted to us. You should know how to handle your wealth. Muna importante nga magdala-dala yung tag-tools mga igsoon kay usa ka adlaw makakita niya kag ayuhonon diha. Di capable ka mo ayo kay ngano man equip ka og tools. Pero sa gibuhat sa yawa gihukasan ta ana nga tools. Gihukasan ta. Kita mo gibutang sa yawa nga nagkinahanglan. Mao na nga ang sugo sa Ginoo mabugal-bugalan nato mga igsoon tungod kay dili man kita maoy equip, kita may nanginahanglan. Amen? Mao na pasalamat ta igsoon kaning prosperity nga gitudlo sa Bible ato gyud ning kanang kat-unon ba. Di ta magpatakag paminaw ana mga prosperity message diha mga igsoon nga kana bang way kalabutan bitaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Kana bang ikuan ra ka ba? Kanang mura na ka og kanang abibahan ba nga ang Ginoo, God is gracious tinuod man na. Pero dapat makasabot ta how to apply. No, when God blesses us with money, how to use it. Wala ginagibawal sa Ginoo nga palit ka kung siya makapalipay nimo profession na sa Ginoo. Pero never good nga i-allow nimo nga ang imong kanabitong kanang pag-apply ana sa pagtabang sa uban imo gyud na siyang i-bard gyud na nimo mga kaigsunan kay kuwang pa sa imong kaprisyos kinabuhi. Aw sayop ka. Mo na ang Ginoo di na kanya i-bless next. Ngano man nahimo man kang greedy. Diba? Unya sa imong pagka-greedy, nag-harm na ka sa uban na mga Kristohanon. Usa na may tawag ana, greeder. Imo nang gi-destroy na nimo ang uban kay para maangkon nimo ilahang kayamanan. Ayaw, grabe na mo nay kanang nag-improve imong pagka-greedy. Mo nay kalisod na. Nag-harm na ka og laing mga tao para mo increase ang imuhang wealth. We are not commanded sa Ginoo anang buhata. Gimanduan ta sa Ginoo nga kung unsay naa nato atong itabang ngadto sa mga igsoon nato nga nagkinahanglan. Mao na kaning simbahan na mga kaigsunan ato gyud ni i-program atong utok. Being an entrepreneur, you have something that you can offer to your brother para siya mo asinso pod ang iyang kinabuhi. That should be the one nga atong i-practice diri. Dili nato sila kanang gamiton. No, na may term ana kanang exploitation. Dili nato sila i-exploit. Ato silang tabangan. O ngadto sa mga unbeliever, atong ipakita nila nga kitay labaw nila para sila mo'y manginanglan nato.
dili kita mo sige dagan dito sa mga Indian para mag 5-6 ta. Di ba? Sila mo'y muduol na to because they needed us. Amen? So muna atong i-goal sa atong kinabuhi. So, it is not wrong nga maghangyo ka sa Ginoo, Lord, please bless me with this kind of heart. Kaya mo iyang tudlo na to. Tudlo ni niya mga igsoon. So, it's not wrong nga ato ni pangayoon sa Ginoo. Just make sure nga dili ka selfish. Amen? Dili ka selfish. So, na a year of release, compassion, and generosity. So, kaning compassion and generosity, mo na gikinahanglan nimo sa releasing. Di ka ka-release, kundi ka compassionate. Di ka ka-release, kundi ka generous. So, mo na importante kayo, nga nagyo tayo pulong sa Ginoo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for the message that you have given to us tonight. Thank you for teaching us about prosperity, nga biblical yun siya, Lord. Salamat kaayo nga ikaw nag-remind namo sa pagka-compassionate o pagtudlo namo, Lord God, nga among generosity dapat makahatag yun namo og joyfulness. And help us, Lord, nga mahitabo yun ni, nga malipayon mi nga nagtabang. Salamat, Lord, sa matag usa na kadungog, and in this invitation, I pray, Lord, that you will bless them to come. To ask your help, O Lord, because our first enemy sa pagtuman aning imo gitudlo tonight is ourself. Dili mi ganahan ani. Muni sa grigyod ang among kasing-kasing ani kung wala ni napuno sa imong pulong. So please, I pray to you, O God, for your people that will come tonight. Nga ilag yung pangayoon ang imong tabang nga maglig-on ang ilang espirituhanong kinabuhi so that they could defeat their flesh nga may mubabag ani Lord sa pagtabang sa nanginhanglan. Salamat kayo, Amahan, sa malang Espiritu nga imong gihatag namo to help us understand your words. And in this invitation, may this give glory and honor to your name tonight. In Jesus' name we pray. Amen.